Papasabi na raw ng prosekusyon si Mary Grace Piatos na isa umano sa nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ginit naman ng depensa na hindi mali ang paggastos ng pondo sa loob lang ng 11 araw. Narito po ang report ni Marian Enriquez. You presented some samples. Kung teknikala ng usapan at base sa Commission on Audit Joint Circular No. 2015-01, tanong ni Defense Attorney Michael Poa, meron bang nagbabawal na gamitin ang confidential funds sa loob ng 11 araw? Sagot dyan ni State Auditor Attorney Roderick Guamil, June 30, wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. kaugnayan ng issue na ginastos ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confi funds sa loob lang ng 11 days. Bukod dyan, tinabla rin ng defense ang pahayag ng testigo na si Vice President Sara Duterte lang ang bise na nagkaroon ng confidential funds dahil meron daw noon si dating Vice President Jejo Marbinay noong 2014. Hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO, actually. Ipinakita rin ng depensa ang COA Circular noong October 1992. Nakasaad dyan na ang confidential activities hindi maaaring isiwalat ng hindi nanganganib ang seguridad ng bansa o ang tagumpay ng misyon. Pero pinuna ni Attorney Kapunan yan dahil meron na raw Joint Circular 2015. Pinagtalunan yan sa impeachment court. Sa cross-examination din, ginit ni Attorney Poa na sa ilalim ng General Appropriations Act, sakop ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE, ang confidential intelligence and extraordinary expenses. Isa kasi yan sa flag ng COA. Pero bago yan, ipinunto ni Attorney Kapunan ang photocopy na dokumentong ipinakita ng defense. Yes, sir. A scrap of paper, Your Honor. We don't even know. General Appropriations Act. Of who? Of which administration? And consisting of how many pages, Your Honor? Saan? This particular document, Your Honor. Sa isang punto, sinita ng prosekusyon ang testigo. Expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. Nag-redirect naman si Attorney Kapunan. Meron din. Pag binigay ba ng presidente, like in this instance, ang confidential funds, wala nang obligasyon mag-liquidate ang Vice President ng paggamit niya sa confidential funds na yan. Meron po. Meron po pa siyang rin obligation to liquidate. obligasyon. Pag-grant ba ng Office of the President, exempted na ang Vice President na mag-submit ng Your mga Honors, dokumento. Your Honors, Counsel for Respondent. that is leading. Redirect, Your Honor. This counsel opened Not the door. covered by cross, even, Your Honor. Yung Your Honor, exemption. counsel opened the door. Counsel opened the door to this line of questioning because he said a grant was given by the President. Objection is overruled. Witness may answer if he knows. Pinagdiinan din ni Attorney Kapunan na hindi exempted ang Vice Presidente sa pag-liquidate ng pondo dahil ang confi funds ay public fund. Isa pang tanong ng prosekusyon, pag confidential fund ba, Sinabi confidential na rin kung saan ginastos ang milyon-milyong pisong pera. Confidential ba yung, bawal mo sabihin, sang grocery binili. As an Yung answered, Your pagkain Honor. na yan. As an answered. Asked and answered. Food, Your Honor. And As all an the answer, items Your there. Lahat ng items na sinabi natin. Food, medicine, As an transport. answered, Your Honor. I ask for a ruling. Your Honor, please, I only ask for the medicine. I know I'm itemizing because Sa isang punto, nag-object ang defense sa linya ng pagtatanong ng prosekusyon. counsel also mentioned 3.9, which is confidential expenses. I don't think I mentioned that, Your Honor. Then I will mention it. Your Honor. On page 3. Beyond the scope of the cross, Your Honor. Your Honor, please. He opened the door. He I says did- what door did I confidential open, funds. He says confidential funds do not disclose information. Your Honor, please, we have to put a limit to at least, apply what is in the rules of court suppletorily. Maybe see the draft. Matapos ang prosekusyon, nag-recross din ang defense sa testigo. Ni minsan ba humingi ang exemption sa inyo ang Vice Presidente sa audit ng kanyang confidential funds?
Ang humingi po ng, actually, meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung Opo. i-issue instead of Opo. AOM. So, But hindi parang po exception exemption. po yun. Sa huli, nag-submit naman ng response ang Office of the Vice President sa COA. Pero para sa COA, kulang ang mga dokumento. Matapos ang paglilitis, sinabi ni Prosecution Counsel Attorney Capunan na plano nilang ipasapina si Mary Grace Piatos upang tumestigo sa impeachment trial ni VP Sara. Isa si Piatos sa mga pangalang nakalista sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President na itinuturing umanong kahina-hinala. Pinangalan pa namin Hindi pa namin makita kung saan na kami pumuntang Mary Grace. Hindi, wala naman doon. Pagkapadala namin sa Office of the Vice President yung subpoena. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.